Good morning guys. Ngayon ay Sunday guys. So, ang gagawin natin ngayon guys ay magkatay na naman ulit tayo ng manok native na cobra. Dahil wala tayong ulam. What? So, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa likod ng bakuran. Manghuhuli tayo guys ng mga alaga doon na pwede natin uulamin. Tara, samahan nyo ako guys. So, tara. Puntahan na natin guys. Ito, sa likod tayo, nag-iingay na yung mga manok. So magsabaw na naman tayo. Uy, yun. Hinuli na pala guys. Naunahan ako ng bilang ko. Lalaki. Kung nakikita nyo guys, oh, nag-iingay ngayon ang mga manok natin. So ayan. Habang kumakain yan sila guys, ang ginagawa yung nahuli yan. Ayun o. Uy! Ayun na pala. Nahuli na. Nahuli na ng master natin na tagapaghuli natin ng manok. Saka ito yung mga alaga natin. Yung kubra yan pa? Hindi. Ay, hindi kubra na ano? Ah, yung lumapit yung kubra. Yun o. Ang huhulihin sana yan. Yan sana yung huhulihin at kakatayin. Kaso, yun nga. Hindi yan takip. Kaya ito na lang. Umanda yan mamaya. Yun. So ayan. Tatlong lalaki kasi yan eh. Magtitira lang kami ng ano dyan. Isang lalaki. Kaya kinakatay namin yung ibang lalaki. Magtitira lang kami yan. Ito yung ititira namin guys. Yan. Yan yung pang breeding namin. Kasi sabi nga malaki daw yung bayag niyan. Kapag malaki yung palong, ibig sabihin malaki yung bayag. Ano, mas malaki yung palong niya kasi sa isa. Kaya yan yung iiwan namin. Ayan. Ayan guys, ayan. Siya. Yan yung ititira namin. Saka yan, kasi medyo maliit yung palong, ibig sabihin maliit yung bayag niyan at saka yung kuko. So, ayan. Hindi pa naman gaano karami yung mga ano namin, alaga. Ito naman, yung kubrang to, yung inahin, yan. 6 na yung napisa guys. Sa mga sisiw na ito, 6 lang. 3 kubra, 3 hindi kubra. So yan o. Yan yung mga ano niya, sisiw. Yan o. 6 lang yung napisa. Pero yung itlog nito, 12. So 12 yung itlog. Ganun lang siya namisa guys, hindi gaano karami. Yun o, nagwawala na. Yun. Tuka-tuka na yan. Tsaka dito naman yung mga baby natin. Next month ibababa na namin yan guys kasi malaki na rin eh. Para makalakad-lakad din dito sa lupa. Yun. So, tara guys. Ulihin na natin dahil oras na. So, kailangan katayin para sa alas 12 po may ulam na tayo. Tara. Yun guys, kapag hinuhuli po natin yan guys, yung nakatali guys, magwawala na po yung mga manok na yan. Kaya dandahan lang po. Kasi minsan po kapag yan ay nagwawala po, bigla lang po yan ng lalabok. Kaya kailangan po guys na konting ingat din kasi siyempre guys masakit din yan kapag natamaan ka niyan guys. Tinatanggal ko na yung tali unti-unti para mamaya ay atin na itong may katay. So guys, meron tayong ulam ngayon guys. Ito. So yun ang kagandahan guys kapag meron kang mga alaga sa likod ng bakuran nyo guys.
Kahit anong araw, anong oras, pag malaki na, pwede nyo siya katayin guys. Kagaya nito guys, may ulam na kami guys. Wow! Yung kagandahan guys, kapag meron kang alaga po sa likod ng yung mga pakoran, kung iba naman ay wala silang medyo maliit lang yung makuha nila, pwede rin silang gagawa guys ng mga kagaya nito guys, ng mga kulungan na pwede rin sila makapag-alaga kahit paano. So after ilang months, pwede sila makapag-kapay. Kaysa naman guys, bibili ka pa sa market ng mga native nito, so medyo siguro sa mga presyo nito, nasa mga 500 plus kapag mga native po. Kasi iba po kasi yung lasa po ng live na native po. Unlike sa mga manok po na nasa mga market po. Ito po ay kagandahan. Ayan guys. Ayan. So, meron tayong ulam. Tara! Guys, kuha tayo ng sangkap, kalamunggay. Yan yung kagandahan guys, kapag may tanim ka sa bakuran nyo, kukuha ka lang doon, mamimitas ka lang at hindi mo na kailangan bumili pa sa palengke o kahit saan. Kasi meron na kayong tanim. Yan po, kinukuha ko po yung kalamunggay po para po sa sabaw mamaya. May mga tanim ka nga. May tanim ka dito sa likod ng bakuran guys. Yan. Putol ka ng putol. So, okay. Oh no! Tanglad. Tanglad. At saka kalamunggay. Bisayang Bisaya. So ito na yung guys. Babalatan, ano ba Tagalog? Pispisan na lang, pispisan. Ano sa Tagalog? Balahibuin. Balabuin, okay. Tanggalan ng balahibo. Tanggalan na, okay guys. Tatanggalan na po ng balahibo ito guys. At saka meron na tayong pinakulong tubig. Yun, meron na tayong pinakulong tubig para sa ating pagbabalat ng, ano yun? Pagbabalahibo ng manok. Yun guys, lalagyan na natin ng init at saka para mabilis matanggal yung mga balahibo niya. So ayan lang, kailangan lahat-lahat po malagyan natin ng init at pati na yung kanyang paa. Kasi minsan guys, kapag hindi mainit po yung pinakulo natin ng tubig, ang mangyayari po yan, hindi siya mabilis matanggal yung kanyang mga balahibo. So ayan, unti-unti na natin tinanggal para sa noon malinis po yung ating manok. Mamayang maya guys, malilinis na natin yan. Yan, binibilisan ko na po para po sa ganun ay mabilis po natin mailinis at walang mga balahibo pang matitira niyan guys, para perfect na perfect ang ating pagtanggal ng mga balahibo dyan. Yun guys, natapos din natin guys. Yan, natapos din natin kuha ng mga balahibo. So tara. Yung guys, tapos na rin guys yung native na manok natin at saka yung mga sangkap niya. Meron tayong tanglad, luya, bawang, sibuyas at saka malunggay. So yun po yung mga sangkap natin guys. Yun. Thank you for watching guys.